Breaking news. Nako po. Video ni Kate Cabral. Kumakalat ngayon. Sugatan ang kamay. Hala ka, totoo kaya ito? Bakit? Buhay pa kaya ito mga kababayan? Sino ang kasama niya? At sino ang nangsugat? Nako, isa itong revelation. Ngayon po, makikita po natin ang probinsyano na aksyon na itong si Kate Cabral ay nakikipag-agawan. Ano kayang inaagaw sa kanya mga kababayan at tila nasugat ang kanyang kamay di umano. Kaya dito, bali-balita, buhay pa kaya ito? Si Kate Cabral? Nako mga kababayan, ano itong video na ito? Ngayon po makikita natin ano ba ang totoong nangyari. May katotohanan ba itong mga Cabral files na ito na nilabas at pinasabog ni Kong Leviste? Bakit pinasisinungalingan ng palasyo at itong si Sec Dizon ng DPWH hindi daw authenticated, kaya wala daw itong silbi at chismis lang ito. Nako mga kababayan, Vince Dizon nilabas ang totoong kulay. Nako, kakagulat ito. Ito na ang video ni Kate Cabral nakikipag-agawan at nasugat ang kamay di umano. Nako, ano kaya ito? Buhay pa kaya ito? Mga kababayan, sa kabila ng lahat ng mga lumabas na balita na ito ay ganyan-ganito. Aba, ito ang totoo. Panoorin nyo hanggang dulo, mga kababayan, na tila nakikipag-agawan para sa kanyang buhay. Hala ka, panoorin po natin. Para hindi kayo ma-fake news, panoorin nyo hanggang dulo. Kasi mga tangalista, bobolista, loyalista nga, comment ng comment, hindi nanonood ng buong video. Nagko-conclude agad na ganito. Wag ganon, tangalista. Gumising kayo, maligo-ligo kayo. Para may himasmasan kayo, itong balita, ito ang totoo. Panoorin nyo. Inilahad na dating staff ng yumaang DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral kung paano pwersahan umanong kinuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula sa kanilang opisina. Itinanggi po yan ni Leviste. Saksi si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan umanong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. O yan mga kababayan, ang kwento nila. Pwersahan daw na pinasok ni Leviste ang opisina ni Cabral na Yusek na ngayon ay wala na. Nako mga kababayan, na tila ni raid itong opisina na akala mo pulis na walang warrant of arrest itong si Leviste na ngayon ay talagang pinapalabas na masama ito at sinugatan pa ang kamay at nakipag-agawan ng files. Nako mga kababayan, kaya pala daw nasugatan ito. Nasugat ang kamay ni Cabral dahil nga dito sa pag-aagawan nila na tila pwersahan na pinilit di umano ni Leviste si Cabral para makuha ang mga files. Nako mga kababayan, ito ang kwento nila.
Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung huwag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. O yan mga kababayan, lumalabas dito na biktima si Cabral. Na biktima ng ginawa ni Rep. Leviste. Ayun o, pagkuha ni Rep. Leviste ng mga dokumento at files, persahan umano ayon sa staff ni ex-DPWH Cabral. Ibig sabihin mga kababayan, walang pahintulot si Cabral. So lumalabas ngayon na ang kwento nila ng palasyo, kwento ni Auntie Claire at ni Yusek or ni Sec Dizon, ay itong si Leviste hindi otorisado na maglabas ng files kasi nga walang notaryo publiko. Hindi na numpa si Cabral na ito ay totoo. Nako po mga kababayan. Nako po, nako. Ito na naman ang mga tangalista, bobolista, loyalista nga na hindi naliligo. Ito na naman ang kanilang kwento. Nako po mga kababayan, ano ba talagang totoo? So, ibig sabihin, biktima si Cabral dito ng persahang pagpasok ni Leviste at nasugatan. So, dito na lumalabas mga kababayan na sinasabi ni Manang Claire na ito ay chismis. Ito ay fabricated. Nako, mga kababayan ko, grabe ang kwento ng mga bobolista, tangalista at loyalista. Ang masama na dito mga kababayan na naglabas ng sekretong mga files na ito ay si Leviste. Siya na ang lumalabas sa masama. Nako mga kababayan, nako. Ito na ang kwento nila ng mga tangalista. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang May tinatago nga ba kayo? Ba't ayaw niyong ibigay public documents yan? Merong karapatan ng taong bayan na makita ang mga listahan ng mga buhaya dito. Grabe kayo. Parang cake lang na pinaghati-hatian nyo ang pera na taksang bayan. Walang mga project, mga multo. Kaya -3 ang resulta. Isipin nyo, Sara Duterte, 31%, tapos yung boss nyo, 3%, -3. Nako, mga kababayan, pasiro negative na ito. Kataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Isipin nyo, lumalabas sa persahan at sinaktan pa si Cabral dito para lang makuha ang mga sekretong dokumento. Ito ang kwento nila mga kababayan. Nasugatan itong si Cabral. Kaya itong si Leviste, sinungaling na. Hala ka mga kababayan ko. Ito ba ang basehan mga kababayan para masabi na hindi authenticated itong si Kong Leviste, yung mga files si Cabral? Nako po. Pasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. O yan mga kababayan, so ibig sabihin, parang naano ito si Cabral na pagsamantalahan. Pinasok ng magnanakaw at persahan na ninakaw itong mga papel na ito. Nako mga kababayan ko, grabe na ito. Grabe na ang kwento nila para ilihis. Iligaw ang tao para makalimutan ang nangyari at si Leviste ang magiging sentro ng galit ng tao. Pwede ba yon? Pwede bang magalit ang tao kay
kay Leviste dahil persahan na kinuha niya itong mga papel na ito. Kaya pala ganyan ang nangyari kay Cabral. Sabi po dito, nagpadaos-dos sa bangin. Hindi tinulak, sabi ng ng mga investigador. Yan ang nangyari mga kababayan. Ngayon, si Leviste na ang masama. Sabi naman ni Sec Dizon, nako, hindi yan authenticated. Sabi ni Cabral sa akin, ni dating Cathy Yusek Cabral, persahan na kinuha yan ni Leviste. Ayan, nakita, may sugat sa kamay. Nako po mga kababayan ko, ito ang kwento nila. Ano sinasabi ng komento? Ayan, itong mga staff na ito ang dapat maimbestigahan since sila nakakaalam din ng mga dokumentong ito, sabi ni Matikas. He could have made a formal written request for a transmittal copy pero di naman siya authority. Ang tanong, bakit siya nandoon? Who would believe that Leviste will forcibly take the documents that supposed to rightfully belong to the public? What a farce. Too obvious that the corrupt officials are behind this frame up. Nako, fini-frame up nila fini-frame up nila itong si Leviste. Nako po mga kababayan, napakaraming lapses ng witness. Blatter, security incident, report system access. Ayan. Grabe dito. Siguradong inutusan niya ng mga malalaking tao na sangkot sa DPWH corruption. Dapat kasi nag-record na yung staff sa cellphone para may ebidensya na talaga. Totoo yan, dapat may ganon. Dapat binidyuhan na si Leviste. Ngayon sasabihin nila, pinersa si Cabral. Sinugatan pa ang kamay, nakipag-agawan ng papel. Hindi otorisado. Kaya pala sinasabi ng Malacanang, ito ay chismis lang. Kaya si Auntie Claire, nagngaw-ngaw, nagdaldal, nagbida-bida. Sasabihin niyang Chucky si Sara Duterte. Sino kaya mukhang Chaka? 'Di ba ngayon madidisbaryata itong si Auntie Claire sa sobrang yabang niya. Tignan niyo, sinabihang Chaka si Sara Duterte, isa sa mga pinakamagandang mukha sa politika. Auntie Claire, may hiya-hiya ka sa mukha mo. Mas gurang ka kay Sara. Yan ang sabi ni Bernadette Bonoan ng San Pablo City. Ayun gurang ka na, Auntie Claire, huwag ka nang mayabang. Isa ka ring bobolista, tangalista, dependertista, na walang alam, walang kokote, puro bayad-bayad, mukhang pera ka. Nako, mga galit na galit. Sabi naman ni Wanwan, nako, ganyan siya, Auntie Claire. Banat ng banat, bobolista naman, nako, lista ng pera. Diretso bulsa, halaka. Grabe ng mga ito. Outcome of political dynasty, entitled attitude. Halaka, mga tangalista. What led to Yusek Cabral suicide? What the purpose and intention in going to the DPWH? Very unusual for legislative official to do. This actuation will lead more question. An investigation should be needed. Halaka, si Leviste pa masama dito. Kung persahan, bakit nagpatawag ng guard? Totoo, tignan nyo. 'Di ba? May nag-agawan bang maayos na nag-uusap paglabas ng opisina? Tignan nyo mga kababayan. Totoo nga naman. Halatang nagsisinungaling itong mga staff. Halaka, sabi ni Eji Mercado. Hanggang saan naabot ang kawalang hiyaan ng administrasyon, sabi ni Edna Etchi. Halaka. Grabe mga kababayan. Transparency pero nang haras ka ng ordinaryong empleyado para sa political ambition mo. Nako, panghaharas ba yon? Ba't ngayon lang kayo nagre-reklamo? Ba't walang video? Sinisiraan nyo si Leviste para magmukhang siya ang may kasalanan dito? Siya ang makulong? Halaka. Binabaliktad na ang issue dito. May tinatago. Nako, may tinatago mga staff, investigahan. Maayos naman sila nag-uusap habang hawak files. Tignan nyo mga kababayan ko. Grabe mga ito. Ituloy natin.
And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Hindi, huwag naman. Kasi may sugat na po si Ma'am eh. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano yung talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project. Bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si Ma'am nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Mhm. Hindi mo lang sabihin, You can see- pwedeng I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo ng lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon. O yan mga kababayan, may basbas pala itong si Vince Dizon ngayon. Ginagawa ng masama itong si Leviste ngayon mga kababayan. Kasi nga natatamaan yung mga bossing niya dito. Nako, Vince Dizon, kailan ka magpapakatotoo? Kanino ka nagsisilbi? Sa mga buhaya o sa taong bayan? Takot ka rin maubusan ng budget, no? Takot ka rin na mawalan ng pera, no? Yan ang mga komento, galit na galit, oh. Isipin nyo, lumalabas pa na punersa, itong si Cabral, lumalabas pa na sinugatan. Grabe naman mga kababayan ang mga kwento ng mga tangalista, bobolista, loyalista. Gumising kayo. Nakakahiya kayo. So ngayon, si Leviste na ang lumalabas sa masama. Siya na ngayon ang issue ngayon. Trust issue na. Ba't kayong ngayon kailang nagsasalita? Ba't hindi nyo nireklamo noon? Hindi kayo nagpa-blatter na si Cabral ay nasugatan. O ngayon, nawala na si Cabral. Di umano. Nasabi nila, nasa Brazil daw. Lumipad doon. O anong masasabi nyo? Mga kababayan ko, kayo nga ang magkomento. Kapanipaniwala ba ang mga kwento ng mga staff ni Cabral? Na nasugatan o mano itong kamay? Nasanhi ng pakikipag-agawan ni Leviste? Nasa pilitan na kinuha ang mga pribadong sikreto ng mga listahan ng mga politiko na sila ang mga proponents ng mga proyekto na may mga komisyonato. Halaka, mga kababayan ko. Isipin nyo, binulgar ni Leviste ang mga anomalyang ito tapos siya magiging masama for transparency, for a better democracy. At bali-balita, sinabi ni Kong Leviste, 2 million pesos sa tumataginting ang bonus sa mga congressman. Ngayong Kapaskuhan, grabe, 2 million.
2 million ang laki. Saan kayo kukuha niyan? Sa taksang bayan. Ang sarap niyong murahin. Sabi ni Berto Ulaga. Grabing pagkaulaga ng mga ito. Ang tindi, mga kababayan, magagalit kayo talaga dito. Check nyo pa yung mga komento. Galit na. Wala naman kami pake kahit bugbugin pa kayo lahat ni Leviste. Yan, sabi ni Rui Chan. Wala kaming pake kahit bugbugin pa kayo ni Leviste dyan. Dahil sa bilyon na ninakaw nyo. Ayan o. Mga utang ng ina. Sabi nyo, mga utang ng ina. Dapat nga, grabe, galit na galit. Dyan dahil dyan, sa office si Cabral, niluluto ang korupsyon. Tignan nyo, galit na galit. Sinungaling, halaka, galit na galit sila, halaka. Hinatid pa, sino niloloko nyo? Tignan nyo, hinatid pa si Leviste. Nako, I thought the DPWH Secretary would make a difference. Sa una lang pala, halaka, galit na galit si Edsel de Guzman. Mukhang pera, halaka, sabi, grabe galit na galit. Sa ibig sabihin, totoong file yung hawak ni Kong Leviste. Totoo nga. Kasi nga, bakit ganitong lumalabas? Asus, lokohin nyo lelong yung panot. Kung sa panahon ni FRRD yan, malaking corruption dyan. Hindi yan magpakakategi. Baka mag-celebrate pa sila. Parang panahon lang ni Gloria Arroyo, ang daming nagsakripisyo ng buhay dahil sa corruption. Grabe. Mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Mga OFW, ginugoyo na naman tayo. Binubudol na naman tayo ng mga ito. Pinapalabas na naman na kwento lang lahat ni Leviste ang nangyari. At kwento lang din itong si Cabral. Nasaan ba siya talaga? Sabi nagpadaos-dos daw. Padaos-dos? O tinulak? O buhay pa, nasa Brazil daw. Di natin alam, mga kababayan, ang bayan ng mga balibalita. So ngayon itong video na ito ay pinapalabas na ang may mali si Leviste dahil persahan na pumasok ito at kinuha ang mga files at napilayan ay nasugatan ng kamay. Kita nyo, mga kababayan ko? Anong masasabi nyo? Kung umabot kayo sa video na ito, maaaring mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-comment nyo kung anong lugar, anong bansa kayo. Saan ba inaabot ang video natin, mga kababayan ko? Sabihin nyo, ako, si Tomas ng Australia, babasahin ko yan. Ayan, magbigay tayo ng konting shoutout sa mga nagko-komento. Random lang ito, mga kababayan, para bilang pasasalamat. Ito, sabi ni Elias Mario, dito po ako sa Mindanao, The Wonders. Lagi ako nanonood sa'yo. Salamat sa'yo sa mga balita mong totoo. Ayan Grabe. Mabuhay Rodrigo Duterte. Kung buhay pa si Tatay Digong, malamang tanggal lahat kayo dyan. Halaka. Sabi ni Renato Gilaran, words are just words. Ayan. Close this ICC. Nako. Ang dami mga kababayan, ang dami mga comment. Watching from Nylon, Bogo City, sabi ni Helena. Watching from New York, Helen Salcedo, shout out po. Yan, mga kababayan ko, shout out po kay Ma'am Helen Salcedo ng New York. Mabuhay po, mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta sa ating ginagawang mga reaction video dito na nilalabas natin ang mga bidyong ito kasi hindi nyo naman napapanood sa mainstream ito Siyempre, may mga nakakanood sa kanila, konti lang tayo, maraming nanonood. Kaya sana ikalat nyo itong bidyong ito. Sino ang mali? Sino ang may tama? At sinong nagsasabi ng totoo? Si Leviste o itong si Sec Diso ng DPWH? Napersahan na ninakaw itong files na ito at sinasabi nila kwento lang ito at chismis. Fabricated. Halaka. Paanong fabricated pumasok nga ito? O paanong chismis ito? Ngayon wala na yung chismis. Totoo nga itong mga listahan na ito. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Ako si The Wonders Philippines.
for transparency, for a better democracy. Salamat po at yan ang ating pasabog ngayong umaga. Mabuhay.